Mainit ang mga balita ngayon mula sa Beijing dahil sa gitna ng tensyon sa buong mundo, tila nagkakaroon na ng matinding lamat sa loob mismo ng gobyerno ng China. Hindi ito galing sa pananakop ng ibang bansa o gulo sa ekonomiya, kundi sa isang malaking paglilinis na ginagawa mismo ni President Xi Jinping sa loob ng kanyang sariling militar. Ang balitang ito ay nagsimulang kumalat matapos mapansin ng mga eksperto na isa-isang nawawala ang mga pinakamataas na opisyal na dapat ay nagpoprotekta sa bansa. Isipin nyo, ang mga taong pinagkakatiwalaan ni Xi na humawak ng kanilang mga pinakamalakas na armas ay bigla na lang kinukuha sa gitna ng gabi at hindi na muling nakikita sa publiko. Bakit nga ba ang mga general na pinaliguan ng mga medalya at kapangyarihan ay bigla na lang itinuturing na mga kaaway ng Estado ngayon? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Nitong nakaraang January 24, 2026, naglabas ng isang napakaikling pahayag ang Ministry of Defense ng China na nagpadulas sa kaba ng maraming bansa. Sinabi nila na ang ilang matataas na opisyal ay isinasa ilalim sa investigasyon dahil sa seryosong paglabag sa disiplina. Sa sistema ng China, ang salitang ito ay hindi lang simpleng pagkakamali sa trabaho, kundi isang hudyat na tapos na ang iyong karera at posibleng pati ang iyong buhay. Dalawa sa pinakamalaking pangalan na kasama sa listahang ito ay sina General Zhang Yuxia at General Liu Zhenli. Para maintindihan nyo ang bigat nito, ang mga taong ito ang utak at kamay ng buong militar ng China, kaya ang pagkawala nila ay parang pagtanggal ng makina sa isang tumatakbong sasakyan. Si General Zhang Yuxia ay hindi lang basta sundalo dahil siya ang itinuturing na pinakamalapit na kaibigan at kanang kamay ni Xi Jinping. Magkababata ang kanilang mga magulang at matagal na silang magkasama sa serbisyo, kaya marami ang nagulat nang pati siya ay madamay sa gulong ito. Sa kabilang banda, si General Liu Zhenli naman ang eksperto sa logistics at ang tanging opisyal na may totoong karanasan sa pakikipaglaban sa giyera. Ngunit sa kabila ng kanilang galing, tila naging banta sila sa paningin ni Xi dahil sa tinatawag na silent mutiny o isang tahimik na pag-aalsa sa loob ng People's Liberation Army. May mga ulat na nagsasabing nagsimula ng mag-alinlangan ang mga general na ito sa mga agresibong plano ni Xi Jinping, lalo na pagdating sa usapin ng Taiwan. Bilang mga veterano, alam nila ang totoong kakayahan ng kanilang hukbo at alam nilang hindi pa handa ang kanilang mga sundalo para sa isang malaking konfrontasyon. Ngunit para sa isang leader na ayaw nakakarinig ng pagtutol, ang katotohanan ay itinuturing na pagtataksil. Dahil dito, halos 2/3 ng buong pamunuan ng militar ang tinanggal o ipinakulong para masigurado na walang sino man ang pwedeng humamon sa kapangyarihan ng presidente. Ang malaking tanong ng marami ngayon ay kung ano ba talaga ang natuklasan ni Xi Jinping sa loob ng kanilang rocket force na nagtulak sa kanya para ubusin ang sarili niyang mga general? Ang rocket force ang unit na may hawak ng kanilang mga nuclear missiles, ang itinuturing na pinakamalakas na alas ng China laban sa anumang bansa sa mundo. Noong huling bahagi ng taong 2025, lumabas ang isang napakabigat na ulat mula sa US intelligence na kinumpirma rin ng mga seryosong leaks mula sa loob mismo ng Beijing. Nadiskubre ni Xi Jinping na ang bilyon-bilyong dolyar na ibinigay niya para sa modernisasyon ng militar ay kinurakot lang pala ng kanyang mga general. At hindi lang ito simpleng kupit dahil sa mga isinagawang inspeksyon, lalong nabaon sa kahihiyan ang kanilang gobyerno. Natuklasan ng mga inspektor na ang mga missile silo o yung malalaking imbakan ng missile sa ilalim ng lupa ay hindi man lang mabuksan ang mga pinto dahil sa maling disenyo at talamak na korupsyon sa materyales. Pero heto ang mas malala at talagang nakakagulat dahil maraming missiles ang nadiskubre na sa halip na fuel o gasolina ang laman ng mga tangke para makalipad ay tubig pala ang inilagay. Isipin nyo ang laki ng panlolokong ito habang nagyayabang ang Beijing sa buong mundo na kaya nilang burahin ang anumang kalaban gamit ang kanilang teknolohiya.
Ang totoo pala ay hindi man lang makakaalis sa imbakan ang kanilang mga armas dahil tubig lang ang laman ng mga ito. Bakit ito nangyari? Dahil ang perang pambili ng mamahaling fuel ay ibinulsa ng mga opisyal para pambili ng mga luho at mga mansyon sa ibang bansa habang ang kanilang militar ay nabubulok na sa loob. Nang malaman ito ni Xi Jinping, doon na siya tuluyang nawala sa sarili dahil para sa kanya, hindi lang ito pagnanakaw kundi isang ganap na pagtataksil sa bayan. Inilagay ng mga general na ito ang buhay ni Xi at ang reputasyon ng buong China sa isang malaking panganib. Mahirap makipagnegosasyon o manakot ng ibang bansa kung ang iyong alas ay isa palang malaking biro na puno ng tubig. Ito ang naging hudyat ng paglilinis na hindi pa nakikita sa kasaysayan ng bansa sa loob ng maraming dekada. Dito natin makikita ang malubhang sakit ng kanilang sistema dahil sa China, ang tanging mahalaga para sa mga opisyal ay ang magbigay ng magandang balita sa taas kahit hindi ito totoo. Kapag ang isang general ay naglakas loob na magulat na may problema ang mga kagamitan, hindi siya pasasalamatan kundi parurusahan dahil pinapahiya niya ang imahe ng gobyerno. Kaya ang ginagawa ng lahat ay magsinungaling at gumawa ng mga peking reports para lang hindi mapagalitan. Ang resulta, ang pinuno ay naging bulag sa realidad ng kanyang sariling bansa at akala niya ay siya na ang pinakamalakas sa mundo. Pero ang totoo, ang kanyang militar ay parang tigre na gawa lang sa papel na madaling gumuho sa isang mitya. Ang trahedyang ito ay lalong naging malinaw nang makita ni Xi ang kinahinatnan ng Russia sa kanilang giyera kung saan napahiya rin ang kanilang mga leader dahil sa pagsisinungaling ng mga general tungkol sa kanilang mga tangke at supply. Ngayon, bakit ba ito mahalaga sa ating mga Pilipino? At bakit kailangan nating bantayan ang gulo sa loob ng bakuran ng China? May dalawang pwedeng mangyari. Pwedeng humina ang kanilang pag-angkin sa ating karagatan dahil abala sila sa pag-aaway sa loob. O kaya naman ay gumawa sila ng mas malaking gulo sa labas para lang maiba ang usapan at makalimutan ng mga tao ang korupsyon sa kanilang militar. Kung ang kanilang mga missiles ay tubig lang ang laman, ano pa kaya ang kalagayan ng kanilang mga barkong pandigma na nakatambay sa ating mga isla? Ang kaguluhang ito ay isang babala na ang lakas na ipinapakita nila sa labas ay baka isang malaking pagpapanggap lang pala habang ang kanilang pundasyon ay unti-unti nang kinakain ng anay mula sa loob. Silent mutiny na ito ang itinuturing na pinakamadelikadong uri ng pag-aalsa dahil hindi mo ito nakikita sa ibabaw. Ang mga general ay sasaludo pa rin kay Xi Jinping at ang mga sundalo ay sisigaw pa rin ng kanyang pangalan, pero sa oras na kailangan na niyang lumaban para sa kanyang buhay, baka wala na siyang makitang sino man sa kanyang tabi. Ang katapatan na binili gamit ang takot ay mabilis na naglalaho kapag humarap na sa totoong panganib. Ito na ngayon ang pinakamalaking bangungot ng China. Ang malaman na ang kanilang bilyon-bilyong dolyar na militar ay isa palang malaking ilusyon na gawa sa usok at salamin. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang mga pag-aresto sa Beijing at bawat linggo ay may mga bagong balita ng mga opisyal na bigla na lang nawawala. Maging ang kanilang Minister of Defense na si Li Shangfu ay hindi nakaligtas sa bangis ng paglilinis na ito. Isipin nyo, pati ang mismong mukha ng kanilang depensa sa buong mundo ay dinampot at ikinulong ng walang anumang paliwanag. Ang China ay nasa isang napakadelikadong sitwasyon ngayon. Sa isang banda, gusto nilang maging numero 1 kapangyarihan sa mundo, pero sa kabilang banda, ang kanilang sariling sistema ay nabubulok na mula sa loob dahil sa talamak na korupsyon at matinding takot. Maraming mga eksperto ang naniniwala na ang malawakang paglilinis na ito ngayong 2026 ang magiging simula ng pagtatapos ng kanilang ginintuang panahon. Habang bumabagal ang kanilang ekonomiya at tumatanda ang kanilang populasyon, ang kanilang militar ay nagkakawatak-watak na rin sa loob. Ipinapakita nito na ang tunay na lakas ng isang bansa ay wala sa dami ng missiles na nakaturo sa langit, lalo na kung ang laman ng mga ito ay tubig lang pala. Kapag ang pagsasabi ng katotohanan ay naging isang krimen, walang anumang superpower ang makakatagal sa haba ng panahon.
Ang China ay mukhang matatag at nakakatakot mula sa malayo, pero sa malapit ito ay isang bahay na gawa sa baraha na pilit lang pinagdidikit ng takot at kasinungalingan. Isang maling desisyon na lang mula sa kanilang pinuno at ang lahat ng ito ay pwedeng gumuho na lang sa isang kisap mata. Bilang mga Pilipino, dapat tayong manatiling mapagmatyag at huwag basta-basta magpapadala sa mga pananakot na ipinapakita nila sa telebisyon. Ang katotohanan ay laging may paraan para lumabas, gaano man ito pilit na itago sa loob ng mga missile silos. Sa huli, ang pinakamalaking kaaway ng isang mapang-aping gobyerno ay hindi ang ibang bansa, kundi ang sarili nitong kabulukan. Kayo mga kaalam, ano ang tingin nyo sa balitang ito? Naniniwala ba kayo na ang korupsyong ito sa militar ang pipigil sa China na magsimula ng gulo sa ating rehiyon? O mas dapat tayong mag-ingat dahil sa desperasyon ng kanilang mga leader? I-comment nyo ang inyong opinyon sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.